Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ng isang dalaga sa gitna ng pag-iimpake niya ng kanyang mga gamit sa gitna ng madaling araw. Puno ng hinanakit ang kanyang damdamin, kaya't kanina pa siya nakasimangot. Siya si Micaela Tan, 18 anyos, na nag-aaral pa sa isang pribadong paaralan na malapit lang sa kanilang tinitirhan sa Taguig. Isa siya sa mga estudyanteng may consistent honors mula pa noong elementarya, kaya't mataas din ang tingin niya sa kanyang sarili. Bagamat nagmamadali na si Micaela sa kanyang pagkilos, minabuti pa rin niyang maging maingat para hindi siya marinig ng kanyang mga magulang. Hindi kasi alam ng mga ito ang kanyang binabalak na lumayas. Akala naman kasi nila, binibrainwash ako ni Dandreb at masisira lang ang buhay ko kapag sumama ako sa kanya. Inis na bulong ni Micaela sa kanyang sarili. Si Dandreb ay ang nobyo ni Micaela na hindi lubusang matanggap ng kanyang mga magulang. Parehas naman silang nasa legal na edad, ngunit hindi yun sapat para pumasa ang binata sa standards ng mga ito. Dahil sa taglay na golden spoon ng pamilyang Tan ay hindi nila maiwasan ng mga ito na maging matapobre. Kaya mula pa noong unang araw na pinakilala ni Micaela si Dandreb sa kanyang mga magulang, ay sunod-sunod na paninira na ang ginawa ng mga ito. Mahirap lamang si Dandreb, pero pilit siyang nagsusumikap sa araw-araw para masustentuhan ang lahat ng pangangailangan niya. Lalo pat nag-aaral lang din siya bilang isang grade 12 student katulad ng kanyang nobya. Sa kabilang banda naman ay parehas na miyembro ng mga executive sa isang sikat na kumpanya sa US ang mga magulang ni Micaela, na sina Lena at Kurt Tan. Mas madalas silang nasa ibang bansa para sa kanilang trabaho at namamalagi lang sila sa Pilipinas sa tuwing kailangan nilang mag-asikaso ng mga mahalagang papeles para sa pagpapalaganap ng kanilang branch sa bansang kanilang kinalakihan. Nang sumikat na ang araw ay dali-daling kumaripas ng takbo si Micaela palabas ng kanilang pamamahay. Noong makalayo na siya ng kaunti mula roon, ay lumingon siya para tingnan sa huling pagkakataon ng kanilang munting mansyon. Napakaganda ng exterior nito at malawak pang garden sa tabi. Kung mabibigyan ng pagkakataong tumira ang kahit na sino roon, ay paniguradong hindi na nila gugustuhin pang umalis, na siyang taliwas naman sa nais ni Micaela. Sana gising na siya, ani Micaela sa sarili habang tinutunto ng tirahan ng kanyang boyfriend. Inabot ng halos 1 oras sa paglalakad ng dalaga bago siya nakarating sa pamamahay ng kanyang nobyo. Kumatok siya ng 3 beses sa pinto at sa kanya pinaulit-ulit na tawagin ng lalaki. Dandreb! Dandreb! Sa pagbukas ng pinto ay bumunga doon ang isang binatang may magandang pangangatawan at may katamtamang kutis. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang dalagang pawis na pawis, kaya't walang pag-aalinlangang pinatuloy niya ito sa loob. Halos magmukhang basura na ang sala ni Dandreb dahil sa tumpok-tumpok nito mga gamit na hindi naliligpit. Bakas din sa mga kisame at pader na matagal na itong hindi nalilinisan, dulot ng mga namumuong sapot at kumpol ng alikabok. Ano nangyari? Namumutla ka. Inilapit niya ang kanyang palad sa noo ni Micaela para kumpirmahin kung may sakit ba ito. Umiling ang dalaga kasabay ng kanyang pagkibit-balikat. Pagod na ako makinig kila mama sa lahat ng paninira nila sa'yo. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pang lumayas doon. Pero babe, tinakpan ni Micaela ang bibig ng lalaki bago pa man ito matuloy ang sasabihin. Kung ikaw nasa kalagayan ko, sigurado akong gagawin mo rin ang ginawa ko. Seryosong anya. magulang mo pa rin sila, Kaela. Kahit paanong sabihin at gawin natin, o kahit pagbali-balik ta rin man yung mundo, sila at sila pa rin na matatakbuhan mo kapag walang-wala ka na mapuntahan. Muling pangungumbinsi ni Dandreb sa pagbabakasakaling mababago pa niya ang desisyon ng dalaga. Subalit, hindi yun nangyari. Makalipas ang halos 4 na taong pagsasama ni na Dandreb at Micaela sa iisang bahay, ay unti-unti na ring nasisimot ang kanila mga bulsa. Sa loob ng 4 na taong yun ay hindi sukat akalain ng dalagang hahayaan lang siya ng kanyang mga magulang. Ni hindi man lang siya nakatanggap ng tawag o text mula sa mga ito. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na patuloy pa rin siyang hinahanap ng mga ito.
Wala kasing ideya ang mga ito kung saan posibleng magtungo ang kanilang anak, kaya hindi ganun kadali para sa kanila yon. Paano na tayo ngayon? Malapit na matapos ang kontrato ko sa pinapasukan kong part-time ka Ella. Hindi ko kakayanin buhayin tayong dalawa kapag dumating yung araw na yun. Puno ng pag-aalalang tinig ng lalaki. Nag-drop out na nga ako nung third year college ako para sana makapag full-time na ako ng work. Pero hindi rin man pumayag ang boss ko. Hindi tumatalab sa kanyang kahit na anong pagmamakaawa na gawin ko. Dugtong pa niya. Gusto mo bang pati ako huminto na lang muna? Sabi naman sa kanta, ang buhay ay hindi karera. Mahaba pa naman ang buhay natin. Kung papalarin tayo, makakapag-aral din tayo ulit at parehas tayo makakagraduate. Agad namang umiling si Danreb sa narinig niya mula sa dalaga. Kahit pa anong klaseng sakripisyo ang gawin niya para sa nobya ay baliwala lang yun. Kaya hindi siya pumayag na huminto ito sa pag-aaral. Hindi, ayoko. Last year mo na yun sa college Sasayangin mo pa ba dahil lang sa relasyon natin? Kahit hindi tayo sabay na makapagtapos. Basta makagraduate ka ng college, mas matutuwa pa ako ron. Kesa naman parehas tayong walang marating sa buhay. Seryosong tugon niya. Sorry Danreb, pero hindi na rin kasi talaga kaya ng konsensya ko Sa ayaw at sa gusto mo, magda-drop out na rin ako bukas. Maghahanap ako ng pwedeng pagkakitaan, ng part-time job na pwede kong pasukan, para naman kahit papaano makatulong ako sa'yo. Kinabukasan ay sinunod din ni Micaela ang kanyang binalak na gawin. Hindi na siya nagpatinag pa sa kahit na anong pagpigil ni Danreb sa kanya at agad na rin siyang nagtungo sa Taguig City University. Nakakuyom ang kanyang mga kamao habang naglalakad papasok ng eskwelahan. Suot ang kanyang formal na kasuotan at nakatali sa isang messy bun ang kanyang buhok. Nakapaglagay siya ng kaunting palamuti para lang hindi masabi ng mga makakakita sa kanya kung gaano siya kagusgusin. Tumiretso si Micaela sa registrar ng kanilang school at nakipag-usap na rin siya sa kanyang mga professor ukol sa balak niyang pag-drop out. Pasensya na po talaga. Kailangan ko muna makapag-ipon para sa sarili ko. Hindi ko na rin po kasi kakayanin magbayad sa lahat ng mga pinagkakagustusan dito Kahit po libre lang mag-aral dito. Matamlay na ani Micaela sa kanyang paboritong propesera. Kaharap ni Micaela ang propesera habang pareha silang nakatayo ng matuwid sa gilid ng hallway sa labas ng opisina ng mga empleyado roon. Si Propesera Rosabel ay nasa kanyang 40s at nagmumukha siyang matangkad dahil sa kanyang suot na heels. Maputi at makinis ang kanyang balat. Mahaba ang kanyang buhok na may kulay na magkahalong brown at black. Micah, don't worry about leaving this school if it's for your own sake naman. Hindi mo rin naman kailangan manghingi ng sorry sa akin o sa kahit na sinong nakasama mo rito dahil hindi mo naman ginustong mapunta sa ganitong sitwasyon. Nakangiting tugon ni Propesera Rosabel. Pero seryoso, hindi na ba magbabagong isip mo? Ilang beses na kasing umiling bigla si Rosabel saka siya nagpakawala ng mahinang buntong hininga. Muntik na kasi niyang mabanggit ang patungkol sa mga magulang ni Micaela. Bilin kasi ng mga ito sa propesera na wag nang ipapaalam sa dalaga na bumibisita sila roon at makamusta ang lagay niya. Mabuti na lang hindi na yun pinansin pa ni Micaela at marahan na lang siyang ngumiti. Mauuna na po ako. Maghahanap pa po ako ng open for hiring. Magalang na paalam ng dalaga bago siya tuluyang umalis sa school. Nakapagpaprint na si Micaela sa malapit na computer shop para sa kanyang mga resume. At sa buong maghapong yun ay wala siyang ibang pinagkaabalahan kundi ang pagsusumiti ng mga yon sa iba't ibang fast food chain. Pati na rin sa lahat ng mga nasisilayan niyang tumatanggap ng mga empleyado kung saan ay pasok siya sa mga qualifications. Hindi nga ganun kadali maghanap ng trabaho. Maraming ang open for hiring pero yung proseso naman ang bulok-bulok. Pagmamaktol ng dalaga sa isang tabi kung saan ay hindi siya maiwasang mapansin ng isang matandang babae. Iha, naghahanap ka ba ng trabaho ngayon? Tanong ng ginang dito. Siya si Aling Francia, isang 46 na taong gulang na may 2 anak na nagtatrabaho sa Makati as call center agents. Bakas na ang katandaan sa kanyang muka at pangangatawan kahit hindi pa siya isang ganap na senior citizen. Lawlaw na rin ang kanyang taba sa may braso niya na may marka ng mga peklat.
Nagtatrabaho naman siya bilang isang tagaluto sa karinderya at kapag masyadong busy ang tindahan ay siya na rin ang naghahain para sa mga orders ng kanilang customer. Opo, Nay. Bakit po? Tanong ni Micaela sa ginang pagkalingon niya dito. May alam po ba kayo na pwede kong pasukan? Na hindi ganun kahigpit yung mga patakaran? Masayang ngumiti ang matanda kasabay ng pagtango niya. Hindi ka naman ba mapili sa trabaho, Aber? Baka ipasok kita doon at magreklamo ka lang buong maghapon, tsaka magdamag at maglaho ka na lang bigla. Paninigurado muna ni Aling Pransya at nang makuha niya agad ang sagot ng dalaga ay inaya niya itong sumama sa kanya. Pumunta sina Pransya at Micaela sa isang madilim at masikip na iskinita kung saan ay biglang huminto ang dalaga dahil sa pag-aalinlangan. Sigurado po ba kayo na sa trabaho niyo po ako dadalhin? Baka mamaya may nag-aabang na po sa akin sa kabilang kanto na isang white van. Tapos, bigla na lang nila akong kukunin at sapilitang ipapasok sa loob. Tapos, ano ka ba naman, Ineng? Napraning ka na ba sa paghahanap ng trabaho kaya ganyan ang mga pumapasok sa isipan mo? Sambit ni Aling Pransya. Natawa ito. Kasi naman po, huwag ka nang maraming satsat. Tara na't baka matulog na yung taong pupuntahan natin. Putol ni Aling Pransya sa balak pang sabihin ng dalaga. Makalipas ang ilang minuto ay huminto sila sa harapan ng isang brown na gate na may mga halamang nakapaso sa gilid. Judy! Judy! Kumatok si Aling Pransya sa gate habang sumisilip-silip sa may bintana. Sandali lang! Sigaw ng isang babae mula sa loob ng bahay. Oh, napadaan ka! Anya pa bago dumako ang tingin niya sa dalaga. Oh, sino yan? Si Judy ang nakababatang kapatid ni Pransya. 37 taong gulang na siya pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakahanap ng taong mapapangasawa niya. Masyado kasi siyang abala sa pag-aalaga ng kanilang ina na bedridden na mula noong ma-stroke ito. Ilang araw lang makalipas ang bagong taon. Nakita ko lang siya sa pinagtetenggahan ko. Naawa naman ako at ang bata pat problemado sa paghahanap ng trabaho. Di ba? Sabi mo sa akin kailangan mo rin ng katulong sa pag-aalaga kay mama. Baka pwedeng patuloyin mo muna siya rito kahit pansamantala lang habang wala pa siyang nahanap na ibang mapapasukan. Paliwanag ni Pransya sa kanyang kapatid na biglang nanlaki ang mga mata. Bakit mo naman ipagkakatiwala si mama sa isang taong hindi naman natin lubusang kilala? Baka nakawan lang tayo niyan, tapos bigla na lang umalis pag nakuha na yung gusto o kailangan niya sa atin. Tugon ni Judy habang nakatingin sa dalaga gamit ang kanyang nanlilisik na mga mata. Biglang nakaramdam ng kirot sa dibdib si Micaela sa kanyang narinig. Ngunit dinedma na lang niyon dahil alam niyang kailangan niyang maging malakas. At kung sa simpleng bagay na yun ay masasaktan siya at paghihinaan ng loob, ay mas lalo niyang hindi makakamit ang gusto niyang makamit. Pasensya na po kung nakakaabala po kami. Pero nangangako naman po ako sa inyo. Hindi po ako magnanakaw sa inyo. At mas lalong hindi po ako gagawa ng kahit na anong maglalagay sa akin sa alanganin. Seryosong sabi ni Micaela habang nakatitig kay Judy. Gusto ko lang po talagang magkaroon ng trabaho. Kailangan ko pong makapag-ipon ng sapat para sa kinabukasan ko. Dagdag pa niya. O tingnan mo, ngayon pa nga lang sumasabat na sa usapan ng matatanda. Paano na lang ang gagawin ko kung pati sa loob ng bahay kokontrahin ako't hindi susundin? Kunot noong tanong ni Judy habang nakaturo ang kanyang nguso sa direksyon ng dalaga. Judy, hayaan mo na siya. Kailan ba ako nagkamali, ha? Sige nga, pag-isipan mo yang mabuti. Ni minsan hindi pa ako nagkamali sa mga kutob ko at malakas ang kutob kong magiging malaki ang matutulong niya sa atin. Lalo na sa'yo, lalong-lalo na kay mama. Pagdedepensa ni Aling Pransya sa dalagita habang nakakapit sa pulsuhan nito. Napipilitan pa si Judy habang binubuksan niya ang gate ng kanilang bahay at saka siya sumenyas na tumuloy ang dalawa sa loob. Napuno ng saya ang emosyon ni Micaela kaya't paulit-ulit siyang nagpasalamat dito. Sa mga natitirang oras sa gabing yun ay pinaliwanag lang ni Judy sa dalaga ang mga dapat nitong gawin. Hindi na siya nanghingi pa ng kahit na anong formal na resume, dokumento o maski ang pakikipag-interview dahil hindi naman daw siya isang kumpanya.
Gusto ko lang naman na may makatulong sa akin sa pagbabantay kay mama. Lalo na sa mga oras na hindi ko mapigilan ng sarili kong pumikit at mapahaba ang tulog. Opo, naiintindihan ko po lahat-lahat ng sinasabi ninyo. Hindi ko rin makakalimutan ng araw na to. Akala ko ilang taon nang aabutin ko para lang makahanap ng trabaho. Mabuti na lang at nagpahinga ako sandali sa isang tabi. At nakilala ko si Nanay Francia na may mabuting puso. Sambit ng dalaga. Hinayaan na nilang makapagpahinga si Aling Francia sa kwarto nito. Habang naiwan naman at patuloy nang nag-uusap ang dalawa na naiwan sa sala. Gusto mo bang makita si Mama? Usisa nito. Hala, wag na po. Gabi na rin po at baka natutulog na si Nanay. Tara, kailangan ka rin niya makita ngayon para hindi na siya magulat bukas kapag may nakita siyang ibang tao sa bahay. Baka bigla ka pa niyang mahampas ng walis tambo. Dumako sila sa ikalawang palapag kung saan bumunga doon ang ina ni Judy na si Manang Beth. Mahimbing ang pagtulog nito at rinig pa ang mahinang paghilik. Puti na ang lahat ng buhok at puno ng wrinkles. Bakas pa ang mga senyales ng stroke nito. 77 taong gulang na ito kaya't hindi na ganun kadali para dito ang mamuhay ng normal ayon sa nakasanayan. Mama, may bago tayong makakasama sa bahay. Magpakilala ka. Utos ni Judy sa dalaga habang nakahawak sa kamay ni Manang Beth. Magandang gabi po. Ako po si Micaela, 22 years old. Huminto po ako sa kolehiyo para makapagtrabaho. Sana po matanggap niyo po ako at hindi po ako maging rason para lumala ang kondisyon ninyo. Maiksing pagpapakilala ni Micaela sa kanyang sarili. Panandaliang napadilat ang manang at sa kanya sinulyapan ang dalaga. Ngumiti lang ito ng taimtim bago bumalik sa kanyang pagtulog, kaya umalis na ang dalawa sa kwartong yun. May matutuluyan ka ba ngayong gabi? O gusto mong dito ka na lang din muna tumira? Hindi naman kita sisingilin ng renta at baka masampal pa ako ng ate ko. Nakangising sambit ni Judy. Agad tumanggi si Micaela sa alok nito dahil alam naman niyang may bahay pa siyang uuwian at paniguradong kanina pa siya hinihintay ng kanyang nobyong makauwi. At nang makabalik na nga ang dalaga sa bahay ay sinalubong agad siya ni Danreb. Oh, saan ka galing? Tagal mo naman. Kanina pa ako naghihintay sa'yo eh. Pati yung niluto kong sinigang, lumamig na lang sa tagal mo. Tanong niya at hindi niya mapigilan ang kanyang sariling taasan ng bahagya ang tono ng kanyang pananalita. Nag-init ang mga mata ni Micaela dahil imbis na kumustahin siya ni Danreb ay parang mas inuna pa nitong magalit sa kanya. Nagpa-dropout na ako sa college. Tsaka sinabi ko naman na rin sa'yo kagabi na maghahanap na muna ako ng trabaho. Buti nga may tumanggap sa akin eh. Kasi kung wala, baka ma-depress lang ako niya ng buong magdamag at hindi na ako kumilos sa bahay na to. Tugon ng dalaga na may kaunting lungkot sa kanyang tinig. Lumapit ang lalaki kay Micaela nang maramdaman niyang medyo namumuo na ang luha sa mga mata nito. Dahan-dahan niyang hinagod ang ulo nito at pinaramdam ang kanyang labis na pagmamahal. Sorry babe. Sorry. Hindi ko sinasadyang pagtaasan ka ng boses. Nag-aalala lang talaga ako at baka kung ano nangyari sa'yo. Hindi mo man lang din kasi ako tinext o tinawagan kanina. Okay lang naman ako babe. Mas matuwa ka pa nga kung wala akong text o tawag. Kasi kapag ganon, ibig sabihin lang nun nasa mabuting kalagayan ako. Saan ka ba nakapag-apply? Safe ba dyan? Pinagdikit ni Micaela ang kanyang mga labi. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin kay Danreb ang totoo na isa lang siyang tagapangalaga/kasambahay at hindi siya nakapasok sa isang kilalang kumpanya. Kinakahiya niya ang kanyang sarili dahil alam niya kung gaano kataas ang tingin ng boyfriend niya sa kanya. Saka ko na lang siguro sasabihin sa'yo kapag tumagal-tagal na ako ron. Baka kasi 1 linggo pa lang sibakin na agad ako. Sayang ilang pagod kong magkwento. Pagdadahilan ni Micaela para lang maitago ang totoo sa lalaki. Lumayo si Danreb sa dalaga at saka siya nag-ayang magpahinga na. Kahit pa nasa iisang bubong na sila ay hindi sila sa iisang kama natutulog. Pinapahalagahan kasi ni Danreb ang pagkababae ni Micaela at ayaw niyang mag-cross the line. Nang makahiga na si Micaela ay pinatong niya ang kanyang braso sa kanyang noo. Puno ng pagdududa ang kanyang utak kaya itinulog na lang niya ito. Ilang taon ang nakalipas. Kabaliktaran ng lahat ng inaakala ni Micaela ay naging maayos naman ang daloy ng kanyang buhay sa trabaho. Hindi naman din siya inaalipusta ng kanyang mga amo at mas lalong hindi rin siya pinapabayaan ng mga ito.
Sa tuwing may kailangan o kahilingan siya ay hindi nagdadalawang isip ang mga amo niyang ibigay yon sa kanya. Mula umaga hanggang gabi siya nagbabantay kay Manang Bet at sa tuwing nagpapahinga ang matanda ay ang mga gawaing bahay ang kanyang pinagkakaabalahan. Siya na rin ang nagluluto at naghahain para sa pamilya, kaya puro papuri ang natatanggap niya sa mga ito dahil sa sarap ng kanyang mga niluluto. Sapat naman ang kanyang kinikitang sahod doon at minsan ay may sumusobra pa nga dahil nagtatrabaho rin naman si Danreb bilang isang part-time worker sa Save More Market malapit sa may Acacia States. Pero hanggang kailan nga ba talaga tatagal ang kasiyahang yon ni Micaela? Micaela, halika rito. May halong kaba sa dibdib ni Micaela habang nilalapitan niyang kanyang amo sa kusina. Seryoso ang ekspresyon sa mukha nito at nakapatong pa ang baba nito sa palad. Ano po yon? Umupo ang dalaga sa tabi ni Judy. 3 taon ka nagtatrabaho sa amin, di ba? Paunang tanong ni Judy na siyang sinagot naman ni Micaela ng isang tipid na pagtango. Nakausap ko kasi ang dating mga katrabaho ni Mama nitong nakaraang Sabado. Naghanap daw sila ng magbabantay sa anak ng amo nila at ako pa nga yung inaalok eh. Kaso ang sabi ko nga, kailangan pa rin na magbabantay ni Mama. Narito naman po ako. Pwede niyo naman po akong ipagkatiwala sa akin ng mama ninyo habang nagtatrabaho po kayo. Feel ko rin kasi naiinip na po kayo sa bahay ninyo eh. At ilang taon ka na pong nagkukulong para bantayan lang siya. Ani Micaela. Umiling si Judy sa inilatag na suwestyon ng dalaga. Ikaw sanang ibabato ko ron, Micaela. Okay lang ba sa'yo mag-alaga ng bata? Mas malaki rin naman ang kikitain mo ron kumpara dito. Sigurado akong giginhawa ang buhay mo doon. Malay mo, kapag nagustuhan ka ng amo nila, pag-aralin ka pa. Sambit ni Judy habang nakahawak sa kaliwang balikat nito. May boyfriend po kasi ako eh. Hindi ko po kailangan ng panibagong taong magkakagusto sa akin. Seryosong sagot naman ni Micaela. Napahalakhak tuloy bigla si Judy dahil sa sinabi ng dalaga. Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Tsaka, alam ko naman din na may boyfriend ka. Nabanggit mo naman na yun sa akin dati na sa kanya ka tumutuloy mula nung lumayas sa bahay ng mga magulang mo. Pero sigurado po ba kayo? Hindi po ba nahihirapan ka na kaya kinakailangan mo ng katulong? Ayos lang ako. Huwag mo kaming intindihin dito. Titigil na rin naman si ate sa pagtitinda niya sa karinderya kaya hindi na rin ako gaano mahihirapan pa. Unahin mong isipin ang sarili mo, Micaela. Maraming salamat sa tulong mo nito mga nagdaang taon. Hindi ko yun makakalimutan. Tsaka, isa pa. Nabanggit ko na rin sa kanilang maghintay na lang sa tawag ko at nag-endorse na kita sa kanila. Wala naman silang reklamo, kahit pa hindi ka pa ganun katanda. Tumayo saglit si Judy para kuhanin ang cellphone niya sa kanyang kwarto. Pagkabalik niya sa kusina ay inabot niya agad yon kay Micaela. Kahit pa nagtataka ang dalaga ay tinanggap niya yon. Hello po? Hello! Sino to? Si Judy yung tumawag sa akin ah. Sunod-sunod na tanong ng isang ginang mula sa kabilang linya. Naka-loudspeaker, kaya rinig din ni Judy ang sinasabi nito. Si Micaela po ito. Nabanggit po sa akin ni Ma'am Judy na naghahanap po kayo ng kasambahay para sa anak po ng amo ninyo. Oo. Kailan ka nga pala makakapagsimula? Nagmamaktol na kasi tong bata eh. Tumingin si Micaela sa kanyang amo at para bang nanghihingi ito ng tulong para sa dapat niyang ibigay na sagot. Kung pwede po sana ngayon, okay lang naman po sa akin. Tugon niya nang tumango sa kanya si Judy. Sige, text ko na lang kay Judy yung address. Saka dumiretso ka na lang doon kapag ready ka na. Don't worry sa mga kagamitan na kailangan mong dalhin. Sagot na ng amo natin lahat yon. Ani Aling Teresita bago inend ang call. Pagkasauli ni Micaela ng phone kay Judy, ay agad din itong sinabi na pwede na siyang umalis at pumunta roon pagkabigay nito ng address sa dalaga. Sandaling nag-ayos si Micaela ng kaniyang sarili bago tumuloy sa Block 19 sa natanggap niyang address. Mula sa di kalayuan ay natanaw niya ang isang ginang na kumakaway sa kanya. Iyon si Aling Teresita, 41 taong gulang. Maganda ang hugis ng kanyang katawan, ngunit bahagyang kinapos sa katangkaran. Tuloy ka, huwag mo nang tanggalin yung tsinelas mo at hindi pa ako nakakapaglinis sa loob. Utos ni Aling Teresita bago niya nilak ang pinto ng kanilang apartment. Maliit man ang apartment na yon ay baka sa mga kagamitan kung ano ang estado sa buhay ng mga tumitira doon.
Marmol ang mga sahig at hindi simpleng semento. Makikinis ang mga pader na kulay krema. Marami rin ang nakasabit na mga picture frames ng iba't ibang larawang mukhang kinuha lang online. Habang lumilinga-linga sa paligid si Micaela, ay nahagip ng kanyang paningin ang isang backpack. Medyo kumunot ang kanyang noo sa pagtataka. Bata po ba talagang aalagaan ko? Yes, iha. 11 anyos na yung bata, si Sir Nico. Grade 5 na rin siya ngayon sa school. Kaya medyo nagiging matigas ng ulo niya. Kung pwede ko lang po sanang malaman, nasan po bang mga magulang niya? Bakit parang ikaw lang po ang kasama ng bata dito? Interesadong tanong ni Micaela, saka sila magkasabay na umupo sa sofa sa sala. Maraming inaasikaso ang mga magulang niya. Pero kung gusto mo talagang malaman ng totoong dailan, kausapin mo na lang ang amo natin. Sumenya si Aling Teresita na sundan siya ni Micaela. Inabot ng ginang ang telepono sa dalaga nang madayal niya ang number ng kanyang amo na agad din namang sumagot. Did something happen, Teresita? Kasalukuyang nasa opisina si Kurt, nasa 50s, habang siya'y abala sa pagpipirma at pag-oorganisa ng ilang mga mamahaling dokumento para sa kanilang nalalapit na board meeting. Nakasuklay pataas ang kanyang itim na buhok at mukhang gumamit pa siya ng gel. Naka-eyeglasses siya dahil sa tindi ng labo ng kanyang mata na sinamahan pa ng astigmatism. Bumagay naman yun sa kanyang napakagandang hugis ng muka at kagwapuhan. Good day po. Binigay po ni Ma'am Teresita yung phone sa akin. Ako po yung bagong kasambahay ni Sir Nico. Oo nga pala. Wala naman ako masyadong nire-require para sa pag-aalaga ng anak ko. Pero let me ask you na rin. Ano po yon? Are you confident that you have the patience? Nasa face na yata kasi si Nico na pagre-rebelde. Kaya yan. He kept on throwing a tantrum sa amin ng mama niya na gusto niyang bumukod sa amin. Dahil lahat daw ng mga kaibigan niya sa school ay may kanya-kanyang bahay. Feeling niya hindi siya bilang sa circle of friends niya. Kaya nakipagkulitan siya sa amin. Usisa ni Kurt mula sa kabilang linya, sa kanya binitawan ang sign pen niya. Pumayag na lang kami kaysa magmaktul pa siya na ilang buwan na taon. Pero ang kondisyon namin sa kanya, papayag lang kami kung papayag siyang may kasamang kasambahay na titira sa kanya. Tugtong pa ng lalaki sa kanyang paliwanag ukol sa sitwasyon ng anak niya. Opo sir, madami-dami na rin po ako napagdaanan sa buhay at hindi naman po ako aabot hanggang dito kung hindi lang sa haba ng pasensya at lakas ng loob ko. Agad na sagot ng dalaga na walang pag-aalindangan. Kumunot ang noo ni Kurt sa kanyang nararamdamang bigla ang pag-init ng kanyang dibdib na para bang may naalala siyang hindi niya gustong alalahanin. O siya sige, mukha namang mapagkakatiwalaan kita. Lapitan mo lang si Teresita whenever you need something or may katanungan ka. Ilang buwan ka lang din naman magtatrabaho dyan. At kapag natapos na namin ang asawa ko mga inaasikaso namin para sa business namin, magstay na kami rito sa Pinas. Kailangan ko lang na magbabantay pansamantala kay Nico habang wala pa kami. Ani Kurt bago niya binaba ang tawag. Nang isauli ni Micaela ang phone kay Aling Teresita, ay binigyan siya ng papel nito. May nakasulat doon na numero ng telepono at address. Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ako o pumunta ka rito sa address na to. May work from home pa kasi akong freelancing na pinagkakaabalahan Kaya ikaw lang din ang may iwan dito kasama si Sir Nico. Paliwanag niya habang nakaturo sa papel na kanyang inabot. Huwag ka mag-alala, sa bahay ka lang talaga kikilos. Hindi mo siya kailangang ihatid sundo dahil nahihiya raw na may kasama pa siya sa school. Masyado siyang conscious sa mga sasabihin sa kanya ng mga kaibigan niya. Masasanay ka rin sa personality niya kapag nakasama mo na siya ng matagal. Payo ni Aling Teresita bago tuluyang umalis sa apartment na yun. Sumilip saglit si Micaela sa kwarto ng kanyang pagsisilbihan at nang makita niyang mahimbing pa naman ang tulog nito, ay dumiretso na muna siya sa paglilinis ng sala at iba pang parte ng bahay. Sa kabilang dako, sa opisina ni Kurt Tan. Can you do a background check sa bagong kasambahay ni Nico? Parang iba kasi ang pakiramdam ko Saad ni Kurt habang nakaharap sa kanyang asawa sa kabilang side ng kanyang table. What do you mean iba ang pakiramdam mo sa kanya? In a good way or a bad way? Sabi mo kasi kanina mapagkakatiwalaan mo siya. Tugon naman ni Lena. Si Lena ay kasing edad lang ng kanyang kabiyak at pareha silang nasa 50s. Mahaba ang kanyang straight na itim na buhok at umabot ito sa ilalim ng kanyang bewang.
Makinis, maputi siya at may taglay din na kakaibang kagandahan. May nunal siya sa tabi ng kanyang kaliwang mata. Palagi siyang nakasuot ng skirt at plain damit na kaaya-aya pa rin sa isang businesswoman. I'm not sure. Parang sobrang gaan kasi ng pakaramdam ko sa kanya habang kausap ko siya. I don't know how to explain this, but it's like I'm thrilled to meet her. Sabi ni Kurt na may malapad na ngiti sa labi. Hay nako, baka naman babae mo na yan ha? Sa ilang taong pagsasama natin bilang mag-asawa, ngayon lang kita narinig na ganyan ka-excited na may makitang ibang babae. Dati-rati, halos i-packaging tape mo na ang bunganga ng mga lumalapit sa iyong babae para lang mapakita mo kung gaano ka ka-loyal sa akin. Saad ni Lena habang nakabusangot ang kanyang muka. Kahit pa ganoon ang sinabi ni Lena ay hindi naman siya literal na nagagalit. Para bang pinaparinig lang niya yun kay Kurt bilang kanilang bonding. Sa una at ikalawang linggong pagtatrabaho ni Micaela sa apartment ni Nico ay naging maayos ang kanilang pagsasama. Masipag, maalaga at masiyahin kasi ang dalaga kaya't naging magaan ang loob ni Nico sa kanya. Hindi naging mahirap sa bata ang mag-adjust na may kasamang iba sa bahay bukod sa nakasanayan niyang si Aling Teresita. Subalit makalipas ang isang buwan ay bigla na lang nagbago ang ihip ng hangin para bang sinapian si Nico ng isang walang modong tao. Hindi na siya ang batang nakilala ni Micaela. Sa pagsapit ng hapon ay saka lang dumating si Nico, puno ng pawis ang kanyang muka at umaagos din ito hanggang sa kanyang likuran. Kaya dali-daling pumunta ang dalaga palapit sa kanya at lumuhod upang harapin siya. Diyos ko po, hinabol ka ba ng kabayo kaya ganyan kalala ang pawis mo? Pabirong tanong ni Micaela habang pinupunasan ng pawis ng bata gamit ang kanyang mahabang towel. Don't talk to me, Manang. Gawin mo na lang trabaho mo. Hindi naman bibig mo ang kailangan mo para magpunas ng pawis eh. Masungit at walang modong sagot ng bata. Kung hindi lang mahaba ang pasensya ni Micaela at kung hindi lang niya iniisip na baka wala na siyang ibang mapasukang trabaho, ay matagal na sana niyang binatukan si Nico. Mula pagkabata kasi ni Nico ay spoiled na siya ng kanyang mga magulang. Ni minsan ay hindi niya naranasang maglinis ng kanyang sariling kalat. At sa tuwing may gusto siyang makuha, ay agad din yung ibinibigay ng mga ito sa kanya. Nico, ganyan ka rin ba makipag-usap sa parents mo? Hindi tama yan ah! Usisa ng dalaga kasabay ng kanyang pagtayo at pagkuha sa mga gamit ng bata. Umiling si Nico bilang tugon. Oh, bakit ka ganyan sa akin? May galit ka ba sa akin? May hindi ka ba nagugustuhan sa ginagawa ko rito sa bahay mo? Sabihin mo lang sa akin kung anong problema para masubukan nating solusyonan. Pangungumbinsi ni Micaela, ngunit parang wala itong pakialam sa mga sinasabi niya. Padabog na umakyat si Nico sa kanyang kwarto at mula roon ay sumigaw siya. Ipagluto mo ako ng adobong baboy. Gusto ko yung manghang at mantika. Huminga ng malalim ang dalaga at pinagsawalang bahala na lang niya ang pang-aalila sa kanya nito. Wala naman din siyang ibang choice kundi ang sundin yon. Pero hanggang saan ba ang limitasyon ng pasensya ni Micaela? Manang, kuhanin mo yung card ko mamaya sa school. Manang, gusto ko ng bagong release na iPhone. Bili mo ako, bigyan na lang kita ng pambili. Manang, ipa-frame mo lahat ng certificate ko bago magsabado ah. Manang, wala pang mainit na tubig. Maliligo na ako oh. Pag ako na late sa school, isusumbong kita kay Papa. Ilan lang yan sa mga utos ni Nico na siyang nagpaparindi sa utak ng dalaga. Kaunti na lang ay susuko na siya at parabang siya na rin mismo ang gustong magsumbong sa kanyang amo. Hindi niya yun magawa dahil una pa lang ay sinabihan na siyang kailangan niya ng mahabang pasensya. Manang, pinapatawag ka pala sa school. Punta ka na lang mamaya ah. Nakalimutan ko sabihin sa'yo eh. Tipid na sabi ni Nico bago niya kinalat sa sala ang kanyang mga dalang gamit. Kumunot ang noon ni Micaela sa kanyang narinig. Ano? Bakit naman ako pupunta sa school ninyo? Tapos naman ang lahat ng meetings ah. Basta, pumunta ka na lang. Huwag ka na madaming tanong dyan. Di naman ako nagpapapunta sa'yo dun eh. Nico rolled his eyes in irritation. Sa isip-isip ni Micaela ay para bang hindi na naaayon ang mga pananalita at pagkilos ni Nico sa kanyang edad. Hindi tuloy niya maiwasang isipin na nahahawa na ito sa masasamang impluensya mula sa kanyang mga nakakasama sa loob ng kanilang paaralan. Ngunit hindi rin naman siya pwedeng mag-assume na lang basta-basta, lalo pat hindi niya kilala ang mga taong nakakasalamuha nito.
Sige, pupunta ako sa school niyo pero sa isang kondisyon. Tumaas ang isang kilay ng bata. Ano yun? Sasama ka sa akin sa school niyo. Ayun naman ang tama, di ba? Kasama ng guardian ng bata. Ani Micaela, kahit pa alam niyang hindi naman papayag ito. Hindi ako sasama. May gagawin pa kaming project ng mga kagrupo ko. Wala akong oras para dyan. Kaya nga ikaw inutusan kong pumunta ron eh. Tsaka isa pa, wala naman ako sinabing pwede mo akong bigyan ng kondisyon. Para namang may karapatan kang hindi ako sundin, manang. Dire-diretsong tugon ni Nico at sa puntong yun ay kumulo na ang dugo ng dalaga. Panandali ang lumabas ng apartment si Micaela para magpalamig sa sariwang hangin. Kailangan niyang magpakalma at intindihin ang bata. Dahil kung hindi, ay wala na siyang mukhang ipapakita sa kanyang nobyo at mas lalong wala na rin siyang pag-asa pang mabuhay ng masagana. Tiis lang, Micaela. Konting tiis pa. Pinagkakatiwalaan ako ng mga magulang niya. Hindi ko pwedeng sirain yun. Kung hinihintay mo ako magbihis at mag-ayos ng sarili ko para sumama sa'yo, huwag ka na magsayang pa ng oras. Hindi ako sasama sa school. Bungad ni Nico pagkabukas niya ng pinto at tumabi sa dalaga. Pumikit saglit si Micaela kasabay ng kanyang paglingon sa bata. May nangyayari ba sa'yo sa school na hindi maganda? May problema ka ba? Dumaan din kasi ako sa pagkabata at napagtanto kong lumalabas ang masama kong ugali sa tuwing hindi ko nagugustuhan yung mga events sa buhay ko. Mahinahong sabi ni Micaela. Yumuko siya, saka humawak sa magkabilang balikat ni Nico. Alam kong parang nagmumukhang nakikialam na ako sa buhay mo. Pero kahit kasambahay mo lang ako dito, mapagkakatiwalaan mo naman ako. Pwede kang makipagkwentuhan sa akin tungkol sa kung ano-anong mga bagay na sumasagi sa utak mo. Makikinig ako, kahit na walang kwentang bagay pa yan. Nanlaki ang mga mata ni Nico na para bang yun ang unang pagkakataong may nagsabi sa kanya ng ganoon. Tila ba'y lumambot ang kanyang puso at sa tagal ng panahon ay nabunot na rin sa wakas ang tinik na matagal nang nakabara sa kanyang damdamin. Saka na lang ako magkukwento kapag sigurado na akong mapagkakatiwalaan ka. Mahinang sambit ni Nico saka siya umiwas ng tingin sa dalaga. Ngumiti naman si Micaela nang maramdaman niyang tumagos na sa bata ang kanyang mabuting intensyon. O siya, sige, galingan mo sa project niyo ha. Pupunta ako sa school mo at kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ako, okay? Pinisil niya ng bahagya ang pisngi nito bago tuluyang umalis at nag-commute patungo sa Integrated Montessori Center. Hinanap niya agad ang advisor ni Nico sa faculty room. Magandang hapon po, ma'am. Ako po yung guardian ni Nico Tan. Pinapapunta niyo raw po ako? Tumango ang isang babaeng may magandang ngiti. Maiksi ang kanyang straight brown na buhok at nakasuot siya ng eyeglasses. Katamtaman ng kanyang puti at nakasuot siya ng kanyang teacher's attire na may logo ng kanilang school sa likod. Siya si Ma'am Nunez, 33 taong gulang na may isang anak na binabantayan ng kanyang asawang naka-work from home. Yes, actually I've been waiting for you to arrive since this morning. Last week ko pa kasi yan sinasabi kay Nico. Wala naman po siyang binibigay na contact number mo at ayaw niya rin pong ipatawag ang mga magulang niya. Sabi ng teacher na siyang nakapagpagulo sa isipan ni Micaela. Hala, bakit po? May violation po ba si Nico? May nakasakitan po ba siya sa mga kaklase niya? Nag-aalalang tanong ng dalaga. Wala naman po. Inalok ni Ma'am Nunez ang dalagang pumasok sa faculty room. Pero dahil sa kahihiyan na marinig sila ng iba pang mga teacher at mga empleyado doon, ay hindi na sila tumuloy pa sa loob. Naglakad-lakad na lang sila sa hallway habang pinagmamasdan ng ilan sa mga kabataang naghaharutan habang break time ng mga ito. Bakit niyo po ako pinapatawag? As much as possible, gusto ko kasi talaga makausap ang mismong parents ni Nico. And ikaw lang ang naisip kong way para mangyari yon. Seryosong sabi ng teacher ni Nico. Ano po bang kailangan kong gawin? May number naman po kayo ng mga magulang niya sa records ng bata, di po ba? Nagtatakang tanong ni Micaela. Yes, that's true. Pero since I also respect the child's decision not to call them, ikaw na lang sanang panggagawain ko ng paraan para mapapunta sila dito. Ayaw ko kasing masira ang image o reputasyon ng mga teachers sa isip ni Nico sa oras na malaman niyang ako ang nag-contact sa kanila. Paliwanag ni Ma'am Nunez na siya rin namang naintindihan ng dalaga. Eh di parang ako naman po ang masisira sa paningin ng bata. Okay, sige, ganito. Ganito na lang. Kalimutan mo na lang po ang lahat ng sinabi ko kanina. Ako na lang po ang tatawag sa mga parents ni Nico.
Urgent concern din kasi ito at kailangan ng agarang response nila. Napakamot ng ulo si Micaela dahil nasayang lang ang oras at pagod niya sa pagpunta roon sa school. Sumandal siya sa pader habang nakakrus ang kanyang mga braso sa ilalim ng kanyang dibdib. Pinanood na lang ng teacher ni Nico na tumawag sa mga magulang nito at nakinig sa kanilang usapan. Magandang araw po. Si Miss Nunez po ito ng Integrated Montessori Center. Teacher po ako ng anak ninyong si Nico. Gusto ko lang po sana kayo makausap ng personal kung po pwede po. Asa po sana dahil malapit na rin po ang end of the school year ng mga bata. Pare-pareho lang naman po siguro tayong ayaw ng problema sa nalalapit na bakasyon. Paliwanag ni Ma'am Nunez sa kanyang kausap sa cellphone. At dahil inend na niya ang call, ay naging hudyat yun para kay Micaela na isipang pumayag na ang mga magulang ni Nico sa sinabi ni Ma'am Nunez. Mauna na po ako. May aasikasuhin pa po ako. Ngumiti si Ma'am Nunez kasabay ng pagtango niya at nang maglakad na ang dalaga paalis ay lumapad palalo ang kanyang ngiti. Confirm nga, mukhang clueless pa ang ineng at lalo na si Nico at ang mga magulang ng bata. Pero sigurado kung matutuwa sila pare-pareho sa oras na magtipon-tipon sila sa iisang lugar. Anya sa kanyang isipan. Makalipas ang 2 araw. Are you sure that you're coming with me? Hindi ka naman kailangan sumama dun, Han. Baka mainik pa lang dun. At ako pang masisi mo na sana'y gumawa ka na lang ng paperworks mo here. Paninigurong tanong ni Aling Lena sa kanyang asawa habang siya'y nagre-retouch ng kanyang makeup sa harap ng salamin. Yes. Don't you want me to go with you? Para pagkatapos natin dun sa school diretso na rin tayo sa resto para kumain. Hinayaan na lang ni Aling Lena ang lalaki at pumunta na siya sa kanyang kotse para ipagmaneho ito patungo sa school ng kanilang anak. Sakto namang break time ng mga bata, kaya't magkakasama ang buong pamilya sa loob hanggang sa tumuloy sila sa guidance office kung saan yon ang tinuro ni Ma'am Nunez. Ano pong problema kay Nico? Naiilang na tanong ni Lena sa harapan ng guro nito. I've been getting complaints from the other kids kasi na-classmates ng bata. Tuwing wala raw nagbabantay sa kanila na teacher sa loob ng room, palagi raw silang binubuli nitong si Nico. Gusto ko lang sana kayo makausap regarding doon sa behavior niya at kung ano pa po sana ang pwede natin gawing paraan para hindi na lumalang nangyayari sa mga bata. Mahinahong paliwanag ni Ma'am Nunez. Napatingin naman ng masama si Aling Lena sa kanyang anak na ngayon ay nakakandong sa kanya. Umiwas lang ito ng tingin sa ina. Hala, pasensya na po kayo. Hindi kami aware na ganun pala ang nangyayari sa classroom nila. Busy po kasi kami ng dad niya sa trabaho kaya hindi na rin namin siya masyadong nasusubaybayan sa bahay. Sa totoo pa nga niya na may sarili na siyang apartment at parang ayaw na rin naman din niyang makasama kami sa iisang buwong. Kaya... We grew distant from each other. Unlike other families who stick together until their children have fully grown into a mature adult. Putol ni Kurt sa sinasabi ng kanyang asawa. And from what I heard, Nico was influenced by his friends to have that mindset. Anong mindset po? Saka if may circle of friends po siya na iniimpluwensyahan siya para gumawa ng hindi mabuti, mapapansin naman po namin yon. Ang problema nga lang po mag-isa po kasi ginagawa ni Nico ang lahat ng kanyang pambubuli sa mga kamag-aral niya. Sabi ng guro. Hindi naman po siguro mangyayari kung gano'n na lang basta-basta. Sa tingin ko po wala naman sa ugali ng anak ko ang manguna sa pakikipag-away o pambubuli kung walang naguudyat sa kanya na gawin yon. Pagdidepensa ni Aling Lena sa kanyang anak. Kung gusto niyo po, bigyan ko po muna kayo ng time para makausap ang anak ninyo po. Wala po kasi akong pwedeng sabihin kung hanggat hindi niyo po siya nakakausap. Tsaka, kayo na rin po ang nagsabing hindi niyo po siya gaanong nasusubaybayan. Kaya baka hindi niya lang po nasasabi sa inyo yung mga nangyayari sa kanya sa school. Umalis ang guro sa loob ng guidance office. Pinaupo ni Aling Lena si Nico sa maliit na couch at saka siya lumuhod sa harapan nito. Nakahawak pa siya sa mga kamay nito para maramdaman nitong gusto lang niyang makipag-usap ng maayos. Nico, anak, aware naman kami ng dad mong marami at malaki ang pagkukulang namin sa iyo bilang mga magulang mo. Pero tuwing may kailangan kang kahit na ano, binibigay naman namin, di ba? Hinawakan ni Tatay Kurt ang kanang balikat ni Aling Lena, saka ito tumabi. Let me do the talking. Kapag ikaw nakikipag-usap, tumatagal Naiinip na Anya. Daddy! Paiyak na tawag ni Nico sa kanyang ama. Tell me what's going on. Daddy's here. You don't have to bottle everything up on your own. That's hard.
Lalo na't bata ka pa. Kailangan mo ng gabay na mas nakakatanda sa'yo. Sabi ni Kurt sa kanya marahang pinisil ang mukha ng bata. Masyado lang po akong naging papansin sa klase. Uhaw na uhaw po kasi ako sa pansin. Gaya po ng sabi ng mga kaklase ko sa akin. Wala raw po kasi ako magulang kaya raw masyado kong papansin. Mahinang sambit ni Nico kaya't kinailangan pang ilapit ng ama niya ang tenga nito para lang marinig siya. Ano? Tell me all the names of those who said that to you. I'll report them to your advisor as well. This isn't fair on your side. If ikaw lang ang nandito, tapos sila nagtatawanan lang sa mga bahay nila. You're overreacting, Han. Let him finish muna kung ano pang gusto niyang sabihin. Singit naman ni Aling Lena sa kanilang dalawa. Naiingit po kasi ako sa kanila. Tuwing may gatherings ng family, lahat sila may mga kasama. Ako lang yung nag-iisang walang kasama kahit nanay o tatay. Masyado po kasi kayo naging abala sa trabaho nyo. Tsaka sa paghahanap sa ate kong naglayas. Halos kalimutan nyo na pong nandito po ako at kailangan ko rin po ng aruga ninyo. Nahihiyang sabi ni Nico habang pinaglalaroan niya ang kanyang mga daliri. Gawain kasi yun ni Nico sa tuwing kinakabahan o nininerbiyos siya sa isang sitwasyon. Pinatayo ni Tatay Kurt ang kanyang asawa mula sa pagkakaluhod nito at sa kanya ito dinala sa sulok ng guidance office. How did he know that we've been searching for his sister throughout these previous years? And why does he so sound mature? Pabulong na usisa ni Tatay Kurt sa kanyang asawa. How am I supposed to know? Sabi ko naman sa'yo, matalas pa ang pakiramdam ng mga bata. Kung ano yung mga nakakasakit sa kanila, mas tatatak yun sa isipan nila kaysa sa mga magagandang alaala. Kaya kung yan talagang dahilan kung bakit naging ganyan ang bulakbol ang anak natin, tayo na talagang may problema. Naging pabaya tayong mga magulang. Tugon ni Aling Lena sa lalaki. Ikaw na magpaliwanag sa bata. Babawiin ko ng sinabi ko last time na okay lang sa atin at tumira siya sa ibang bahay na wala tayo. Kailangan pa niya tayo at kailangan din natin siya. Malamig na sagot ng lalaki bago sila magkasamang bumalik sa harapan ng bata. Nico, anak, patawarin mo kami ha? Niyakap ni Lena ang bata. Kung may iba ka pang hinanakit na hindi mo sinasabi, sabihin mo na ngayon para maging maayos tayo at hindi mo kami kagalitan hanggang sa pagtanda mo. Dugtong niya. Wala naman na po. You'll be going back home with us today. Ayusin mo na mga gamit mo sa apartment at babalik ka na sa bahay namin. Kahit pa paano, mas matutugon na namin ng mami mo yung mga wants at needs mo kapag nandun ka. Kesa naman kailangan pa namin palaging bumisita sa'yo. Malamig na ani Kurt bago siya umalis sa guidance office. Huwag mo masyadong bigyang pansin yung pagiging cool ng daddy mo. Naiinis lang siya sa sarili niya. Sorry, Mami. Hindi ko na po aawayin ng mga kaklase ko po. Gusto ko lang po talagang magmukhang normal yung pamilya natin eh. Kahit na alam ko naman pong parang nagiging selfish. Pag sinasabi ko po yun sa inyo. Naluluhang tinig ni Nico. Nakapag-usap na po ba kayo? Bungat na tanong ng teacher pagkapasok niya sa loob. Opo, mukhang wala naman pong magiging problema mula ngayon. Nangako na rin yung bata na hindi niya uulitin to. Sana mabigyan niyo pa po siya ng chance at hindi niyo siya paalisin sa school. Makikipag-usap na lang din kami sa parents ng mga batang nabully niya para hindi mag-escalate yung issue into something worse. Tugon ni Aling Lena. Mabuti naman po kung ganon. Umuwi na po kayo at mukhang pagod na rin ang bata. Excuse na po siya sa araw na to dahil last subject naman na po sila. Nang matapos ang usapan ng pamilya at ng guro, ay dali-dali silang dumiretso sa apartment kung saan nakatira ang bata. Pagkababa ni Nico sa kotse ay siya ang nangunang pumasok sa gate, kaya't pagkabukas ng pinto, ay bumungad sa kanila ang dalagang si Micaela na matagal nang naghihintay sa pag-uwi ng bata. What happened? Parang ang close mo sa akin ngayon ah, nakakapanibago. Komento ni Micaela nang yakapin siya ni Nico. Dahil bata pa nga lang si Nico ay hanggang bewang lang siya ng dalaga at nakakapit lang siya sa balakang nito. Pack my things na, Manang. Hindi na ako dito titira mula ngayon. Babalik na ako sa mansyon. Utos ng bata saka siya kumalas mula sa pagkakahawak sa dalaga. Ha? Aalis na agad? Mansyon? Litong-litong tanong ng dalaga. Yes, my parents are here to pick me up and they told me to come with them.
Maiksing paliwanag ni Nico habang nakaturo sa kabilang side kung saan kalalabas lang ng mag-asawa mula sa kotse. Mula sa di kalayuan, tinanaw ni Micaela ang tinuturo ng bata at sa puntong yun ay tila ba'y huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Sina Tatay Kurt at Aling Lena ang siyang mga magulang din ni Micaela na nilayasan niya. 8 taon na ang nakakalipas. Huminto sa paglalakad ang dalawa na mapansin ng dalagang nakatitig sa kanila. Han, hindi ba siya? Oo. Nakakuyom ang kamao ni Aling Lena at nakapatong ito sa kanyang dibdib habang nagiinit ang kanyang mga mata. Magkasabay silang nagmadaling makalapit sa dalaga at sa bata. Ma? Pa? Kinakabahang bigkas ni Micaela na parabang ito ang unang pagkakataon niyang makapagsalita. Agad na pumulupot si Micaela sa kanyang ina at humagulhol. Bakit ngayon lang kayo dumating? Hirap na po ako sa buhay, Mama! Daing niya at halos sumigaw na siya para lang ilabas ang lahat ng kanyang emosyon. Kumunot ang noo ni Nico sa sinabi ni Micaela at sa kanya ito tiningnan ng puno ng pagtataka sa kanyang isipan. Ikaw ang nawawala kong ate na matagal nang hinahanap ni na Mami at Daddy. Tinuro niya ang dalaga habang nakanganga ang bibig. Naguguluhan si Micaela sa nangyayari. Hindi niya alam kung good news bang natagpuan siya ng kanyang mga nilayasan o bad news dahil mawawala na siya ng trabaho sa oras na umalis na si Nico sa apartment. Kumusta ka na, anak? Tanong ni Aling Lena sa dalaga at sa kanya ito hinila sa isang mas mahigpit na yakap kumpara sa kanina. Ilang taon ka na naming hinahanap. Bigla ka nilang nawala sa bahay nang wala man lang sinasabi sa aming dahilan. Kinagat ni Micaela ang kanyang ibabang labi dahil sa konsensya. May ideya naman po siguro kayo kung bakit ko nagawang lumayas noon, Ma. Pinunasan ni Aling Lena ang kanyang mga luha pati na rin sa dalaga. Dahil ba to sa boyfriend mo noon? Kumusta na kayo? Siya pa rin ba ang mahal mo hanggang ngayon? Nakakasama mo pa ba siya? O iniwang ka rin gaya ng pag-iwan mo sa amin? Sunod-sunod na tanong niya na parabang wala na siyang iba pang pagkakataon para makausap ang dalaga. Ayos pa naman po kami. Mag-1 year na po kami mag-boyfriend at girlfriend. Kung hinayaan niya po akong makipaghiwalay noon dahil sa paghihirap naming makapag-ipon at makapaghanap ng disenteng trabaho, baka wala na po akong kasama ngayong sa buhay, kundi ang sarili ko lang. Umiling si Tatay Kurt sa kanya hinagod ng likuran ng kanyang panganay na anak. Ayaw man niyang maging vocal, pero sa loob-loob ng damdamin ng lalaki ay sobrang niyang namiss ang dalaga at laking tuwa niya ngayong muli na silang nagkatagpo. You could have communicated with us about your feelings. Kung naging open lang kayo sa amin ng mama niyo, wala naman kaming problema sa relasyon niyo ni ano. Danreb pa. Yes, approve. Approve naman kami sa kahit na sinong lalaki ang gugustuhin mo makasama habang buhay. Basta, iingatan ka niya saka pahalagahan. Anya na siyang ipinagtaka ng dalaga. Pero naririnig ko po kayo noon kung paano niyo maliitin si Danreb dahil lang sa mahirap siya at ang pamilya niya. Sabi niyo po, hindi siya nararapat para sa akin. At baka maging katulad niya ako nagdurusan sa kahirapan at halos wala na makain sa isang buong araw. Kung hindi ko po narinig ang mga yon, hindi naman po ako magkakaroon ng rason para lumayas at magtanim ng galit sa inyo. Paliwanag ni Micaela ng buong katapatan. Bata pa kasi kayo ng mga panahon na yun, anak. Tsaka medyo sarado rin ang isipan namin dahil ayaw naming malagay ka sa alanganin. Alam mo naman siguro ang nangyayari ngayon sa mundo. Uso pa rin ang teenage pregnancy. At mas lumalala pa nga yan dahil sa mga kung ano-anong napapanood at napapakinggan ng mga kabataan sa internet. Saan ni Aling Lena? We weren't happy when we realized that you were serious about not coming back to us, Kayla. Parang namatayan kami nung araw na yun. Pero hindi kami sumuko at patuloy ka naming hinanap sa gitna ng lahat ng trabahong bumubuo sa kumpanya namin. Dahil nga dyan napabayaan na rin namin si Nico, which is hindi rin naging maganda ang kinalabasan. Naging rebelde siya sa murang edad niya dahil sa kagagawa namin. Mahabang bigkas ni Tatay Kurt. Hindi ko nga po nakilala si Nico Akala ko kapangalan lang niya yung naiwan kong kapatid. Tsaka hindi ko rin in-expect na magiging ganito kagwapong kapatid ko. Dungising kasi to nung 3 taon pa lang siya. Sabi ni Micaela kasabay ng pagbuhat niya sa bata. Mag-dinner tayo sa Max. Libre ko na. Ayusin na muna natin ang mga gamit ni Nico para malapag na natin yan sa bahay. Nang papasok na si Micaela sa apartment ay bigla siyang huminto sa katumingin sa kanyang mga magulang.
Paano po yung kinikita ko po sa pagiging kasambahay ni Nico? Nag-aalilang tanong niya. Ngumiti ang kanyang ama saka siya binigyan ng white envelope na may tumpok na ilang libo. Bayad yan para sa mga nakarang araw. I'm sure you already know this pero hindi mo na kailangan bumalik pa dito sa apartment para maglinis o kung ano pa. Sasama ka na sa amin, pabalik sa bahay. At hindi mo na rin kailangan pang mag-abala para maghanap ng trabaho. Paliwanag ni Kurt. Tapos ka na ba ng college, Micah? Umiling ang dalaga bilang tugon. Hindi po. Nag-stop po kami ni Danreb pero mas nauna po siyang mag-stop nung third year na siya para sana matulungan muna niya ako hanggang sa makagraduate ako. Pero hindi talaga niya kinaya at sobrang mahal ng gastusin sa college. Anya, gusto mo bang bumalik sa pag-aaral? Tanungin mo na rin yung boyfriend mo kung gusto niya. Wala naman kaming hihingi na kahit na anong kapalit na sobrang bigat. Kailangan lang namin siyang makausap ng masinsinan para may makumpirma kami ng papa mo. Sigurado po ba kayo? Baka bugso lang po yun ang damdamin kasi ngayon nyo lang po ko ulit nakita. Feeling ko may galit pa din po kayo sa akin at hindi nyo lang sinasabi. Pagdadalawang isip ni Micaela. Palarong hinampas ni Aling Lena ang dalaga. Seryoso ako. Kailangan din kasi ng kumpanya namin ng dagdag na empleyado. And since malaki naman ang impluwensya namin ng papa mo sa pagpapalago ng business, naisip namin na mag-hire. Ask mo rin ang boyfriend mo if willing yung mga parents niyang mag-work sa amin. Bale, ayun na lang ilalagay namin sa contract. Paliwanag ni Lena. Pagsapit ng gabi at nakatapos na sila sa kanilang hapunan, ay nagstay na ang pamilyang Tan sa kanilang mansyon. Sa sala sila nagtipon kung saan nakaon ang telebisyon, ngunit hindi naman nila pinapanood kung ano ang naroon, maliban na lang kay Nico na maagang nagpahinga sa sarili nitong kwarto. Saan ka nga pala nagstay nito mga nakaraang taon na lumayas ka dito? Usisa ng ama ni Micaela. Nag-live-in po kami ni Danreb pa, pero wala naman po kami ginawa na kung ano. Aware naman po kami sa hirap ng buhay namin dahil wala nga kaming matinong source of income noon. Pareho naming ayaw na magkaanak dahil kawawa naman yung bata kung sakali. Tugon ng dalaga. Nag-part-time nga po pala si Danreb sa Save More. 3 taon na po yata siya o mahigit na. Dagdag niya. Tumango-tango ang mag-asawa na para bang proud sila sa naging desisyon ng kanilang anak. Masaya kami para sa iyo, Micah. Mukhang nakahanap ka naman pala ng matinong lalaki. I've got high hopes na hindi namin pagsisisihan yung desisyon naming pag-aralin kayo hanggang sa parehas kayo makagraduate. Siya nga pala, anong course ang kinuha ninyo? Bachelor of Science in Computer Science po, yung kay Danreb. Tapos Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management naman po yung sa akin. That's nice. Both can pretty much be useful to our business soon. Kapag nakagraduate na kayo ni Danreb, di nyo na kailangan maghirap pa sa pag-apply ng trabaho kung saan-saan. Dumirekta na lang kayo sa amin. Kayo nang bahala kung dito sa Pilipinas kayo magstay o sa abroad. We just need you to pass the initial and final interview. Then good to go na kayo sa work. Pagpuri ni Tatay Kurt. Kinabukasan na agad na nagpunta si Micaela sa pinagtatrabahuan ni Danreb para ipagkalat ang magandang balita. Sigurado ka ba? Ayos na kayo ng parents mo agad-agad na pagkakita nyo pa lang. Ni hindi mo lang sila nagalit dahil sa pag-alis mo sa bahay nila na parang inabandon na mo sila. Hindi makapaniwalang saan ni Danreb mula sa cashier. Mabuti na lang at wala pang masyadong tao, kaya't may pagkakataon pa ang mag-usap ang dalawa. Seryoso, gusto ka nga makausap ni Mama eh. Hindi ko sure kung papayag sila Mama Babe. Baka kasi kahit na ganun kadali yung maging proseso para sa kanila, baka mas mataas yung pride o ego nila at hindi nila tangkapin yung alok ng parents mo. Ani Danreb na medyo naiilang pa dahil hanggat maaari ay ayaw sana niyang tanggihan ng alok ng dalaga. Umakbay sa binata si Micaela. I'll go with you para makumbinsi sila Tita Grace at Tito Henry. Magkasundo naman kami mula noon. I'm sure they won't refuse the offer kapag ako nakausap nila. Kampanteng saad ng dalaga. At katulad nga ng kanyang pangako, kinausap ni Micaela ang mga magulang ng kanyang nobyo. Naging maayos ang daloy ng kanilang pag-uusap at walang naging balakid. Kaya mula noon ay nag-asikaso na rin sina Micaela at Danreb para sa kanilang muling pagbabalik sa pag-aaral. Parang kailan lang, problemadong pa ako kung saan ako kukuha ng panggastos natin araw-araw. Tapos ngayon gagraduate na talaga ako. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Micaela sa kanyang boyfriend na kausap niya sa cellphone.
Hindi kasi sila magkasama ngayon dahil magkaiba sila ng building sa Taguig City University. Nakakalungkot lang dahil hindi tayo sabay tatapok sa stage at gagraduate. Pero kahit ganun, congrats babe. Balita ako ikaw magbibigay ng speech sa araw ng graduation nyo. Summa cum laude ka pa naman din. I'm so proud of you. Tuwang-tuwang tugon naman ang binata mula sa kabilang linya. Dumalo ang mga magulang ni Micaela sa graduation niya, pati na rin ang mga magulang ni Danreb at ang binata mismo. Hindi nakasama ang kanyang kapatid dahil exam week pa nila. Nagsalo-salo ang dalawang pamilya sa isang restaurant at masayang nakipagkwentuhan ng bawat isa sa kanila. Kailan mo ba balak asawahin tong si Micah? Isang dekada o mahigit na kayo magrelasyon na? Usisa ni Aling Lena na siyang nakapagpainit sa katawan ni Danreb. Tita naman, sinisira mo naman yung sorpresa ko eh. Pagmamaktol ni Danreb habang kinakalikot sa loob ang kanyang bulsa. Lumapit ang lalaki sa gilid ni Micaela at sa puntong yun ay sunod-sunod na hiyawan na ang kanilang narinig mula sa kanilang mga ina. Pangiti-ngiti lang sa tabi ang kanilang ama dahil nakakabawas daw ng kanilang pagkalalaki kung maski sila ay sisigaw. Micaela Tan, will you marry me? Seryosong tanong ni Danreb nang iluhod niya ang kanyang kanang tuhod at sa kanya binuksan ng isang ring box na naglabas ng isang kumikinang-kinang na diamond ring. Yes! Yes na yes! Siyempre naman, babe! Masiglang tugon ni Micaela na siyang naging hudyat para maski ang mga kasabay nilang kumain ng mga customers ay pumalakpak din. Nag-umpisa man sa padalos-dalos na desisyon ng dalagang si Micaela Tan, ay nagtapos naman ang kanilang kwento na kasama ang lahat ng kanyang minamahal sa buhay. Nakabalik siya sa piling ng kanyang mga magulang at mas lalo pang lumalim ang pag-iibigan nila ni Danreb del Rosario. Mula noon ay naging mapayapa na ang pamumuhay ng kanilang pamilya. Lumipat na ang mga del Rosario sa mansyon ng mga Tan at sama-sama na rin silang nagtatrabaho sa iisang kumpanyang patuloy naman sa paglago. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwentong ito at nagbigay aral sa ating lahat. Muli, ako po si Miss Demi. Marami pong salamat. At hanggang sa muli, paalam!